Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, praise God. Ngayon pong umagang to, ngayong buwan na to, magkakaroon po tayo panibagong series po all about the call to discipleship, unstoppable calling po. So this month, we'll be focusing on for the discipleship po. Ngayon, titingnan natin ngayong umagang to, ano ba yung discipleship? Saan ba nagsimula yan? Sino ba nagpasimuno nitong discipleship po? Pero before we go that, tayo po muna ay manalangin po at tayo lumapit sa ating Panginoong Hesus para i-guide tayo through our pag-aaral po. Amang nasa langit, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami ngayong araw na to. Kami narito, nagkasama-sama upang mag-aral po ng inyong salita. Nawa po sa aming pag-aaralan ngayong araw na to at sa susunod pang mga linggo, may you guide us, Panginoon Diyos, through this series about unstoppable calling, Panginoon Diyos. Lord, thank you, Lord God. At nawa po, linisin niyo po ang aming mga puso't isipan sa anumang balakid na binabato ng kalaban upang mag-aral kami ng salita. Nawa po, mapatawad niyo po kami at sa mga tao na gawan po namin ng pagkakasala, nawa po, mapatawad po nila kami. Lord, thank you, Lord God. Override my preparations and talk to us. Speak to us, Panginoon Diyos. At nawa po, mangusap kayo sa bawat isa sa amin at sa buong church na to. In Jesus' name we pray. Amen. So, praise God po. God is good. And all the time, praise God. So ngayon pong araw na to, we will be talking about follow me, the call to discipleship. Ang teksto po na ang ating pag-aaralan ngayon is makikita po natin sa Matthew 4, verses 18 to 22. Kung meron po kayong mga Bibles, basahin po natin to. Matthew chapter 4, verses 18 to 22. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. So makikita po natin dito sa Matthew 4:18 to 22, ang pagtawag po ni Lord sa kanyang mga disciples po. Bago po niya tinawag kanyang mga disciples po, prior to these verses po, makikita po natin na ang Panginoong Hesus po is nagdaan for 40 days and 40 nights sa wilderness po during his fasting and pagpe-prepare po sa ministry niya. At pagbaba po noon, pagkatapos po niya, makababa na po siya doon, na-comfort na po siya ng mga angels. Pagdating po sa verse 17, ang sinabi po dito is, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ito po ang premise ng ministry ng Panginoon po. Pinrepare siya ng Diyos, nagkaroon siya ng fasting, in-equip siya, pinrepare siya physically, mentally, emotionally, psychologically, para sa mission na kanyang gaganapin po. Ang mission niya is to spread that the news, the kingdom of heaven is at hand. So yan po ang premise ng kanyang mission po. Now, during this premise ng kanyang mission, kailangan po niya ng makakasama po sa ministry na to. Kasi si Lord, yes, tao siya, at Diyos din siya. That is given. Pero bilang isang tao po, meron siyang limitation po at this point in time. Yes, makakatawag siya ng angels, pero kailangan po niya ng may makasama po sa mission na to. Kailangan niya rin po ng kapwa-tao. Kasi mahirap mag-share naman kung nag-iisa ka, paano ka makakarami po ba? Paano marami ang masyasharehan po ng gospel po? Ang pine-preach po ni Lord dito is may bagong kaharian na darating, at may bagong pamumuhay na kailangan pasukin po. Malinaw po ang mission ng ating Panginoon Diyos. Sa mission na to, kailangan niya ng kasama para maisakatuparan po ito. Si Jesus ay isang hari na hindi po mananakop. Siya ay nag-iimbita. Ang kanyang mga disciples po ay hindi gagamit ng weapons, kundi nets ang gagamitin niya. Nets nang share niyang gospel po.
Ito po ang kaibahan ng ating Panginoong Hesus. Kung sa ibang paniniwala, pinupuwersa nila ang mga tao para maniwala sa kanila, kay Lord hindi, iimbitahan ka niya. Meron tayong free will kung gusto natin siyang tanggapin o hindi. Sa iba, puwersahan para masabing dumarami sila. Pinipuwersa po ibang paniniwala po. Kay Lord, come, follow me, yung sinabi niya. Iniimbitahan ka niya. Hindi siya mananakop. Ang weapon niya, hindi spear, hindi sword, hindi kung ano man nakakasakit, kundi salita ng Diyos. Salita ng Diyos na manunuot sa ating puso para ipakita po sa atin ang pangangailangan po natin sa Kanya. Amen po ba? So moving forward, habang naglalakad po siya sa tabi ng Sea of Galilee, may nakita siyang dalawang pares na magkapatid. Sila po si Simon Peter at Andrew at si James at si John. I want you to picture this po. Yung apat na nakita ni Lord, si Simon Peter at si Andrew po muna. Kung mapapansin nyo, sila, hindi pa disciple ng time na to Sila ay busy-busy. Mga mangingisda po sila. Mga busy po sa trabaho. Ang nakafocus po sila sa survival po nila. Ang kanilang kikitain. Kasi ganun naman ang trabaho during that time is either agricultural sila or namamalakaya sila. Busy silang apat, yung magkapatid po. Inaayos ang kanilang nets, mangingisda po sila. Busy sa trabaho. Remember that word, busy. Now, pero makikita po natin daw isang katotohanan po. Jesus interrupts ordinary life to call people into extraordinary purpose. Yan po ang ginawa ni Lord. Kung mapapansin nila natin po, yung mga tao ito, itong apat na to, wala sila sa templo. Hindi sila nagpe-prayer meeting. Nasa trabaho sila. Pero, doon sila tinawag habang busy sila. Doon sila tinawag habang busy sila. Hindi sila religious people. Sila ay mga ordinaryong tao lamang, katulad po natin. Pero tinawag siya ng ating Panginoon. Tinawag sila ng ating Panginoong Hesus. One trivia, sa 12 disciples po ng ating Panginoong Hesus, 7 lang po dito ang tinawag niya. The rest ng 5, pinili niya. Ang 7 tinawag ni Lord is si Peter, si Andrew, si James, si John, si Philip, Bartholomew, at si Matthew po. Sila yung personally na tinawag ni Lord. At ang mga disciples na pinili lamang niya, makikita po natin ito sa Luke 6:12-16, si Thomas, si James na son of Alphaeus, Simon, Judas, son of James, saka si Judas Iscariot po, yung nag-traitor po sa kanya. Sila po ay mga ordinaryong tao lamang, pero may specific na tinawag po si Lord. Ngayong umagan to, may pag-aaralan po tayong 4 na bagay lamang po. May sila naman po to sermon na to, pero magpo-focus po tayo sa 4 na bagay about the call of Jesus for the discipleship. Sabi dito, ang una po is, following Jesus starts with His initiative. Makikita po natin yan sa verses 18-19 po. Sabi po dyan, di ba? He saw, He said. Busy sila, nagtatrabaho. So bago pa sila kumilos, si Jesus na ang unang kumilos. Pansinin nyo, si Lord na ang nag-initiate para sila ay tawagin po. Hindi na sila kailangan pa nagpunta ng templo. Tinawag na sila ni Lord kung saan sila naroon po. Isang katotohanan po, discipleship always begins with God initiative, not human pursuit. Si Lord po ang nag-i-initiate. Hindi tayo unang naghanap kay Jesus. Si Jesus po ang unang tumawag sa atin. Hindi rin tayo basta napunta sa Kanya. Inalalayan tayo papunta sa Kanya. Para po yung mga mangingisda. Ang mangingisda naghahanap kung nasaan ang isda po. Pero si Lord po ang fishers of men, original fishers of men. Siya ang naghanap sa mga fishermen na gagamitin niya para sa kanyang mission po. Kung mapapansin po natin, merong 4 na klase ng calling na maaaring naranasan na po natin. Ang una po is first call. Ano ba itong first call na to? Ang first call is
a call to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Ikalawang call, a call to attend the church and to attend Bible study. Ang third call, a call to serve in a certain ministry. At ikaapat na call na hindi po lahat is tinatawag dito is a call to a full-time ministry. So tanong ko po sa inyo, anong calling na po ang sagot nyo, ang mga tawag ni Lord sa inyo? First, second, third, or fourth? Kung sa first pa lang po, iniengganyo na kayo ni Lord, tinawag na kayo ni Lord, through our pastor, through the sermon, through the other brethren, huwag na natin palampasin. Ito na po yung sinasabi ni Lord, come, follow me. Ang ginagamit po ni Lord, yung mga tao nakapaligid po sa atin, yung sitwasyon po, yung salita po niya, mga taong mahal tayo na gusto makilala ang Panginoong Jesus. Come, follow me. Ito po yung unang sinantawag po. Then, pag ikaw isang Kristiyano na, ang ikalawang tawag is, hindi lang po tayo mananatili, hindi lang tumanggap na. Kailangan umatin po tayo ng gawain po. Bakit po? Para lumago po tayo. Magkaroon po tayong kaalaman tungkol sa pananampalataya po natin. Amen po ba? Saan na po kayo? First or second call? Kayo po makakasagot niyan. It's your personal response sa calling po na ating Panginoong Hesus. Ay, ikatlo po, yung pagsaserve po sa ministry. Yes, umaattend na ako ng church. Umuupo na ako rito. Nagpupuri na ako. Nagpe-praise and worship na ako. Nagbibigay na ako. Pero yung talents ko ba? Yung kakayahan ko ba? Ginagamit ko ba sa ministry? Ginagamit ko ba to sa ikapupuri at kalalago ng kaharian po ng Diyos? Meron kang talent sa pagsayaw. Gamitin mo para kay Lord. Kung nakakasayaw ka sa mundo, bakit hindi mo gamitin dito? Kung nakakakanta ka, tumutugtog ka ng instrumento, nagagamit mo sa labas, kumakanta ka sa mga videoke, bakit hindi mo kumanta rito? Sa halip na sa mundo, gamitin mo yung talent mo yung para kay Lord. Kung marunong kang ngumiti, marunong kang kumamay, pwede ka po sa ushering ministry. Welcome na welcome pa po ron. Hindi nangangailangan na sobrang lalim, sobrang galing mo sa talento para mag-serve kay Lord. Kung saan ka naroon, anong meron ka, gamitin mo yon sa pagsiserve. Sabi ko nga sa inyo, nagsimula po inyong lingkod sa pagkamay-kamay sa ushering lamang po. Pagkamay sa tao, pagdating, pag-aayos po ng silya, it's a ministry already po. Yung paglilinis po dito, pagwawalis dito, it's already a ministry. Huwag po natin sayangin ang pagkakataon po. Alalahanin po nyo, sabi nga po, di ba sa Book of Proverbs, ang edad po natin, maximum niya 70. Pag umabot ng 80s, bonus na. So, nakakailang birthday na po kayo. Nakakailang New Year na kayo. Sa edad kong ito, 55 na ako. Ilang taon na lang. Malapit nang umabot sa 70. So, gamitin po natin ang edad natin sa ministry. Gamitin po natin yung mga pagkakataon na meron tayo para mag-serve po. Huwag po natin hayaan na maging bench warmer lamang tayo. Pag sa basketball, bench warmer, taga-init ka lang ng bench. Mag-participate po tayo. Welcome na welcome po kayo sa ministry dito sa Church of Christ San Pedro. Ministry, yes, nakakapagod, mahirap, pero fulfilling po pag nakita mo, nakapag-share ka ng salita ng Diyos. Through smiling, through shaking of hands, through pag-prepare po dito. Hindi naman kailangan pag ministry, narito ka sa harap eh. Mas marami nga ginagawa sa likuran eh. Sa likuran na din pag-prepare ng lahat, pag-prepare ng sound system sa multimedia, pag-prepare ng mga PowerPoints. Marami po sa pagharap din. Hindi lang po, wag nating ilimita ang pagsiserve dito sa harap. Marami pong ginagawa sa likod. Kailangan po tayo doon. Amen po ba? So, dito po, para makita po natin, i-realign po natin mindset natin. Hindi lang tayo volunteer. Tayo po ay mga tinawag. We have been called. So, stop seeing our faith as an accident. It is a divine appointment po. At recognize po natin that God is calling us today. So, first, second, third, and fourth call. Kayo na po ang makakasagot kung anong level of calling na po ang ginagawa sa inyo ni Lord. Ikalawa, following Jesus means a new priority.
Sabi nga po sa verse 19, "Follow me, and I will make you fishers of men." Notice the order. Follow me, I will make you. Hindi muna become something, kundi follow first. So kung saan tayo naroon, doon tayo tatawagin ni Lord. Kung anong kinalalagyan natin, doon tayo tatawagin ni Lord. Hindi mo na kailangan maging holy. Si Lord na ang bahalang mag-holy sa iyo. Si Lord na ang bahalang mag-transform sa iyo. Si Lord na ang bahalang mag-mold sa iyo, sa atin. Ang kailangan lang tanggapin po natin, i-recognize po natin yung calling na tinatawag na po tayo ng ating Panginoon po. Jesus does not primarily call us to a profession, but to a person that reshapes our purpose. Ang person na po ito ay si Jesus Christ. Tinatawag niya tayo para mailapit tayo sa Kanya. Kung yung dating priority ni na Peter, Andrew, James, John ay isda, survival at daily income, ang ginagawa po ni Lord Jesus Christ is, sabi nga po dito is, I will redirect your life from catching fish to catching souls. As a disciple of Christ po, Christ will be the center of our everything po. Pag sinabi ng center of everything, siya po ang sentro ng ating buhay, life, family, work, school, career, finances, and relationships. Doon na po iikot ang mundo po natin. Kasi dati po, habang tayo hindi pa tumatanggap sa pagtawag po natin Panginoong Hesus, gusto natin tayo na susunod. Aminin natin sa hindi. Ayaw natin na pinapakailaman tayo. Ayaw natin na pinapangunahan tayo. Ayaw natin na sinasapawan tayo. Pero nang nakay Kristo na po tayo, nawala po lahat yon. Hindi na po tayo ang sentro ng buhay natin. Si Lord na po ang sentro. Pag sinabing si Lord Jesus Christ na ang sentro, siya na ang nasusunod. Ayaw man natin sa gusto, siya masusunod. Kasi katulad ng sinasabi ko pa po dati, ang style ng pamumuno po ng ating Panginoong Hesus hindi po democratic. Siya po ay hari. May kasabihan tayo, ang utos ng hari hindi mababali. Pero sa democratic po kasi, pag ayaw natin ang gusto ng Pangulo, ayaw natin eh. Pero kay Lord, kung anong gusto niya, siya masusunod. Pero ang kagandahan po niya, pag gusto niya ang sinunod po natin, maganda ang kalalagayan po natin. Maaring hindi natin maintindihan ang mga inuutos niya. Maaring naguguluhan tayo. Maaring, ano to Lord? Bakit? Bakit mo pinapagawa sa akin to? Alam mo namang hindi ko kaya to. Remember, God will equip you for that mission. Pag ikaw tinatawag ni Lord sa isang bagay, si Lord ang magpe-prepare sa iyo. Kailangan mo lang maging ready ka sa preparation na yon at ready ka para sundin ang utos na yon. At always remember this, wala po sa edad yan. Meron dito mga Kristiyano na batang-bata, may Kristiyanong matanda, pero ang misyon naroon pa rin po. Hindi po tayo limitado ng edad. Ang kailangan lang po sa pagsunod kay Lord is willingness of our heart. Hindi natin maintindihan ang mission niya. Pero it's not our job to understand. Our job is to follow His commands po. Amen po? So katulad po niya ng para tayo nagtatravel dito sa mundo, which is nagtatravel naman po tayo. Sa map reading, meron tayong tinatawag na pag naliligaw po do tayo at meron lang tayong map at compass, ang kailangan lang daw po hanapin natin is magnetic north. Pag nakita po natin yung magnetic north, yun daw po maging reference natin. Kasi pag nakuha mo na isang direction, nakuha mo na yung north, makikita mo na saan ka patungo. Kung nanggaling ka ng south, alam mo doon punta mo. Saan ba north natin? North natin is, narito, kung di ako nagkakamali, east is na doon. So, yun po magiging reference po natin pag sa compass. Hanapin po natin yung magnetic north. Sa buhay po natin, ang magnetic north, makikita po natin kay Kristo yan. Kasi, kung mapapansin nyo, yung mga taong successful na, sila pa yung mga taong parang may kulang pa. Samantala, yung mga taong na kay Kristo, wala man lang para ba sinasabi natin payak ang pamumuhay, pero merong kaligayahan po.
Imagine that. Nung wala pa kay Kristo kayo, ano po sitwasyon ng buhay nyo? Ngayon na kay Kristo na kayo, ano na sitwasyon ng buhay nyo? Kayo na po makakapag-evaluate noon. Iba po ang gagawin ni Kristo sa buhay po natin. Sa una, hindi mo maintindihan, magugulahan ka. Pero once na sinunod po natin ang Panginoong Hesus, sumunod tayo sa calling niya, malilinawan po tayo. So, kailangan po natin dito ang gawin, i-priority natin po ang buhay po natin. So, anong priority mo ngayon? Career ba, comfort, or kay Christ? Pag career, syempre trabaho, which is understood naman sa hirap ng buhay ngayon. Kailangan natin kumita. Yung bang comfort, yung ayaw nating magalaw tayo, ayaw nating umattend tayo ng Bible study, ayaw nating umattend ng fellowship, ayaw nating umattend ng church. Kasi masarap na sa bahay ngayon. Pahinga, linggo, nakaupo ka lang, nagde-Netflix ka lang, nag-YouTube ka lang. Pa-online service, pero kaya naman ng katawan mo, no umattend ng gawain, which is, kayo na po makapagsasabi kung ano yon. Kay Christ po, pag sinabi mong na kay Kristo ka, tinatamad ka umattend ng service, pero kailangan mo umattend ng service kasi kailangan mo lumago ka, makipag-fellowship ka sa mga kapatid po natin. So, ano bang practical steps para magawa po natin to? Reorder our schedule around our Lord, not around our convenience. Let Jesus redefine our success. We have to shift from self-centered goals to kingdom-centered living po. Kung mapapasin po natin, iikot po ang mundo natin kay Lord Jesus Christ. Hindi na po yung dating umiikot ang mundo sa atin. Hindi na po tayo ganun. Si Lord na po. Kasi nagpailalim tayo sa Kanya. Remember, tinanggap po natin siya bilang Lord and Savior. Ang iba po kasi tinatanggap lang na Savior siya. Ayaw tanggapin siyang Lord. Kasi pag tinanggap mong Lord, magpapasailalim ka sa Kanya. Dalawa po yun. Tanggapin siya bilang Lord and Savior po. Amen? Are we okay so far? Nakaka-relate po ba? Third point. Following Jesus requires surrender. In verses 20 and 22, sinabi po dito, immediately they left their nets. Yung word na immediately is powerful po. It shows urgency, not hesitation. True discipleship always involves of letting go. Kasi po, minsan, at tanggapin natin o hindi, pag tinawag tayo ng ating Panginoon, meron tayong mga dahilan. Meron tayong mga alibay. Katulad ng, sandali lang, tapusin ko muna kontrata ko, Lord. Sandali lang, Lord, babalik ako after a few years, pag ready na po ako. Ang sabi ng mga iba, pero sabi ng text dito, iniwan nila agad. Walang hesitation. Tayo po ba, pag tinatawag tayo ni Lord, meron tayong mga dahilan? Kung sa magulang nga po natin, aminin natin sa hindi, nag-aalibay tayo pag inuutusan tayo, di ba? Nung bata-bata pa tayo. Maghugas ka ng pinggan. Ang dali lang. Si Lord, ganun din tinatawag na tayo. Anak, lapit ka sa akin. Tuturuan kita, i-disciple kita. Pero Lord, ayoko pa. Hindi pa ako ready. Hindi pa ako prepared. Hindi pa handa ang puso ko. Pero hindi po eh. Kung mapapansin nyo yung magkakapatid po, hindi sila handa actually. Sila yung nangingisda. Sila ay sinful at that time. Hindi pa sila believer. Pero tinawag na sila ni Lord. Tayo ganun din po tayo. Tinatawag tayo ni Lord sa sitwasyon na hindi natin alam na yun na po yung time na ipe-prepare tayo ni Lord po. Kasi being disciple of Jesus Christ means turning our backs on the normal life. Yung dating nakasanayan natin, aalis na po tayo ron bilang Kristiyano. Kasi parang ganito po yan, yung urgency na sinasabi ko. Pag meron tayong emergency, halimbawa nagkakasunog na po sa bahay po natin, tayo po ba ay magme-makeup pa, magsusuot pa ng magandang damit, at lalabas, o lalabas po agad tayo? Siyempre po, di ba, lalabas agad tayo? Ganun po ang pagtawag ni Lord. Akala natin, okay pa ang mundo. Pero kung titingnan nyo, iba na po ang mundo natin ngayon. Ang mga nangyayari ngayon,
Yan na po yung nakasulat po sa Book of Matthew, sa Book of Ezekiel. Naglalabasan na po. Emergency na mga kapatid. Uupo pa rin po ba tayo pag tinatawag tayo ni Lord? Kasi uncomfortable pag sumunod tayo sa Kanya? Kasi uncomfortable pag nagturo tayo, nag-share tayo ng Bible sa ibang tao? Uncomfortable ba na pagtawanan tayo? Uncomfortable ba pag nakita mo yung kamag-anak na mapupunta sa impyerno? Tingin ko hindi po. It's an urgent situation po. Kung urgent na situation, no, ano pang gagawin mo? Petiks-petiks pa rin, upo-upo pa rin, haya-hayahe pa rin buhay po? Hindi na po. Iba na po ang panahon ngayon. Baka bukas makalawa, dumating na si Lord. Or bukas makalawa, lumala pa yung problema sa Middle East. Hindi natin masasabi po. So, we have to identify our nets. Ano ba yung pumipigil sa atin? Yung bang comfort zone natin? Yung security natin? Yung relationship na nagdi-distract sa calling? Or yung personal ambitions na hindi aligned kay Christ? Yan po yung mga typical na gumugulo sa atin, mga nets. Kaya nga di po ba sinabi dito yung magkapatid, hawak-hawak nila yung mga nets. Ano po ba yung current nets na hawak po natin na nakakapigil po sa pagsunod po kay Lord Jesus Christ? Ano po yung mga nets na yan? Ang mga nets na yan na kailangan bitawan na po para sundin po yung calling na ating Panginoong Jesus. Kaya kailangan po dito is, ang sagot dito, Lord, ano ang kailangan kong iwan para sumunod sa iyo? Minsan po kasi kailangan natin mag-pray. Alam natin na tinatawag na po tayo ni Lord, pero ang problema, tayo mismo hindi natin alam ano yung pumipigil. So kailangan natin pag-pray, Lord, ano ba yung pumipigil sa pagsunod ko sa iyo? I-reveal niyo po sa akin at turuan niyo po ako na maisuko po ito sa inyo. At si Lord na mag-guide po sa inyo. So going on, this will be our last point for today. Fourth point is following Jesus transform our identity. Sabi nga po sa verse 19, I will make you. Jesus does not just call, He also transforms. Ang discipleship kasi po is ganito. Discipleship is not just a relocation, it is a transformation. Yung apat na magkakapatid, hindi lang sila lumipat ng quote-unquote trabaho nila. Binago ni Lord ang identity nila from fishermen to fishers of men. Para yan yung naalala ko yung kinanta ng worship team last 2 Sundays ago, yung Potter's Hand po. Kung narantad niyo yung lyrics niya, yung Potter's Hand po, na kinuha ni Lord yung clay at minold niya yung broken clay sa form na gusto niya. Ganon din po sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus. Hindi mo na kailangan maging mabait. Si Lord ang magpapabait sa iyo. Hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. Si Lord na ang magtuturo sa atin na gumawa ng mabuti. Always remember that good works does not equal to salvation. Always remember that. It's faith in our Lord Jesus Christ that is our salvation. At yung paggawa ng mabuti, that is the byproduct of our gratitude of our faith for our Lord Jesus Christ in saving us. Remember that. Hindi po natin mabibili upuan natin sa heaven. Hindi natin kayang gawin ang sakripisyo ni Lord Jesus Christ. Ephesians 2:8-9. For by His grace we have been saved, not through our good works. Tandaan po natin yon. Kaya si Lord mismo ang magbabago po sa atin. He will transform us. He will mold us sa forma na gusto niya para po sa purpose na kailangan natin gawin para po sa kingdom po niya. Amen po? Malinaw po ba yun? So, ang kailangan po natin dito, we have to stop defining ourselves by our past. Kasi karaniwan po, yung mga kasalanan natin nakaraan, yun po yung pumipigil para pagsunod po natin sa Panginoon. Ang kalaban po, laging pinapalalay nakaraan natin. Sabi nga po, di ba, ang kalaban tinatawag tayo sa kasalanan natin, pero si Lord, tinatawag tayo sa pangalan natin. Tandaan po natin, hindi magde-define ang nakaraan sa hinaharap po natin. We should allow our Lord Jesus Christ to shape our character,
habits, and mindsets. And we have to trust the process of our transformation. Nang tinanggap po natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, nagsinimula na po ang transformation na yon. Maaring hindi natin naintindihan sa simula, walang nangyayari sa panlabas. Okay naman po yon. Normal po yon. Ang ginagawa po ng Diyos is unti-unti po from our hearts and our minds, tinatransform po tayo. Binabago niya po tayo unti-unti po. Yan po ang kagandahan ng pagbabago ni Lord. Kaya kung mapapansin po nyo, nung tinanggap nyo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, napapansin na mga kasama nyo sa bahay, kasama nyo sa trabaho, yung pagbabago nyo. Yung dating palamura, dating palainom, dating maraming bisyo, nawawala na, tumatanggi na. Uy, naging born again ka lang, naging nakasama ka lang sa COC, hindi ka na sumasama sa inuman, hindi ka na nakikisama sa amin. Yan po yung pagbabago ni Lord na ginagawa po sa atin. We should trust that transformation. Amen po ba? So, ngayong araw na po ito, meron po tayong 4 na points na didiscuss about sa discipleship po. Settle down. Wala po tayo at para po tayo makapagpatuloy po. So, unang-una po, following Jesus starts with his initiative. Ikalawa po, following Jesus means a new priority. Third point, following Jesus requires total surrender. At ika-4, following Jesus transform our identity. Naalala ko lang po, alam niyo po ba yung larong Simon Says? Di ba pag sinabing Simon Says, jump to the left, jump to the left, magja-jump po tayo. Ang Kristiyano po kasi hindi ganun eh. Ang Kristiyano kasi memorize lang, kulang ng aksyon. Kasi pag sinabing Simon Says jump, tatalon tayo. Pero bakit ang karamihan po sa atin, when Jesus says, share the gospel, hindi po natin ginagawa? Memorize lamang po. Kasi okay lang mag-memorize po. Wala namang problema po doon. Pero kung kay Simon sumusunod tayo, how much more sumunod tayo kay Lord Jesus Christ po? Sa halip na Simon says jump, bakit di sinabing Lord Jesus Christ, share the gospel, I will share the gospel. Maaari hindi po tayo makapagsalita, takot tayong magsalita, pero maraming paraan na po ngayon ng pag-share ng gospel po. Hindi na po tayo limited sa pakikipag-usap sa tao. Gamitin po natin yung anong meron tayo. Kung active tayo sa Facebook, gamitin po natin. Active tayo sa TikTok, active tayo sa Instagram, gamitin po natin. Huwag po nating hayaan ang pagkakataon na makapag-share. Dati po kasi ang dahilan, takot akong magsalita. Ako takotin po akong magsalita. Pero maraming paraan po. Ang gawin po natin, sa halip na humanap tayo ng dahilan, humanap po tayo ng paraan. Ang challenge po kasi sa atin sa ganito, ang sinabi ni Jesus, follow me. This is not a historical statement. It is a present invitation. Hanggang ngayon po, ini-invite pa rin po tayo ni Lord. Kasi sinabi niyang, follow me. Today, Jesus is still saying, follow me. The question is not about, are you busy? Are you qualified? Are you ready? The question is, will you respond like the first disciples? Yung 4 po na disipulo, binitawan ng kanilang hawak, sumunod kay Lord Jesus Christ. Tayo po ba, magagawa po natin yung ginawa ng 4 na yon? Kayo na po makakasagot nun. At personal decision po yon. Let's bow down our heads and let's pray po. Father God, in the mighty name of Jesus, Lord God, we thank you, Lord God, for this morning. Thank you, Lord God, for your reminder for us about your command to follow you, Panginoon Diyos. Lord, ang command na to, hindi lamang applicable sa nakaraan, sa panahon po ng mga disipulo nyo, kundi applicable po rin po sa panahon namin ngayon. Lord, anumang mga bagay, tao, sitwasyon, relasyon, o anuman na nakakapigil po sa pagsunod namin sa inyo,
Nawa po, ipakita niyo po sa amin, tulungan niyo po kami ma-recognize ito, tulungan niyo po kaming maiwasan to, malampasan ito, para sundin po ang utos niyo na sumunod kami sa inyo. Yes, Lord, mahirap po ito, hindi namin sinasabing madali, pero alam po namin, Lord God, na once na tinawag niyo po kami, kayo po ang magpe-prepare sa amin, kayo po ang mag-i-equip sa amin. Hindi man namin maintindihan ang sitwasyon na aming tatahakin. Pero alam po namin, Lord God, meron kayong magandang plano sa bawat isa po dito sa Church of Christ San Pedro. Gamitin niyo po nawa ang COC San Pedro, ang mga kapatiran namin dito, sa pag-share po na salita niyo, hindi lang po dito sa San Pedro, kundi sa karatig bayan po ng San Pedro. At marami pong tao ang makakilala sa inyo. Maraming po salamat, Lord God, for this great opportunity to know more about your word and help us, Lord God, to become followers of you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.